Naniniwala ka ba na ang lahat ng itinuturo sa iyo ng iyong simbahan ay totoo? Isipin mo ito. Bawat linggo, umuupo ka sa upuan, nakikinig sa sermon, nagbibigay ng abuloy, at umuuwing panatag ang loob. Pero paano kung ang sistema na pinagkakatiwalaan mo ay unti-unti ka nang nililinlang? Hindi ito tungkol sa pananampalataya. Ito ay tungkol sa manipulasyon na nangyayari sa harap mismo ng iyong mga mata. Ang mga senyales ay nariyan, pero hindi mo napapansin dahil tinuruan kang huwag magtanong, huwag mag-alinlangan. Ang unang senyales, pinapag-guilty ka kapag nagtatanong ka. Napansin mo ba na kapag nagtatanong ka tungkol sa mga kontradiksyon, sa mga turo, sinasabihan ka na kulang ang iyong pananampalataya? Ito ang pinakamabisang paraan para kontrolin ang isang tao. Gawin silang mahiya sa kanilang mga katanungan. Ang katotohanan ay maaaring masakit, pero mas masakit ang mamuhay sa kasinungalingan. Kaya ngayon, bubuksan natin ang iyong mga mata sa 5 senyales na maaaring nililinlang ka na ng iyong simbahan nang hindi mo namamalayan. Kung napapansin mo na ang iyong simbahan ay palaging humihingi ng pera, ito ang unang senyales na dapat mong pansinin. Hindi ko sinasabing mali ang magbigay ng abuloy o donasyon. Ang problema ay kapag ito na ang pangunahing mensahe na naririnig mo linggo-linggo. Naalala ko noong bata pa ako, tuwing linggo, halos kalahati ng sermon ng pastor ay tungkol sa pagbibigay. Magbigay kayo ng ikapu. Ang hindi nagbibigay ay ninanakawan ang Diyos. Kung gusto mong pagpalain, kailangan mong magbigay muna. Pamilyar ba ito sa iyo? Isipin mo na lang, sa Biblia, si Jesus ay nagturo ng higit sa 1,000 talata tungkol sa pagmamahal, pagpapatawad, at paglilingkod sa kapwa. Ngunit ilang beses lang niya binanggit ang tungkol sa pera. Bakit kaya sa maraming simbahan ngayon, tila baliktad ang prioridad? May mga pastor na mas marami pang sinasabi tungkol sa pagbibigay kaysa sa pagtuturo kung paano maging tunay na alagad ni Kristo. Napansin mo ba na may mga simbahan na may malalaking screen na nagpapakita kung magkano ang target na koleksyon para sa linggo? May mga pastor na nagbibigay ng seed offering o prosperity seed kung saan sinasabi nila na kung magbibigay ka ng malaking halaga, magkakaroon ka ng malaking blessing. Ito ba talaga ang turo ng Biblia? Sa Mateo 6:21, sinabi ni Jesus, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kapag ang simbahan ay nakatuon sa pera, nasaan kaya ang kanilang puso? Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera. Minsan, ang panlilinlang ay mas malalim at mas subtle. May mga simbahan na gumagamit ng takot para kontrolin ang kanilang mga miyembro. Kung hindi ka susunod sa amin, mapupunta ka sa impyerno. Kung aalis ka sa simbahang ito, tatalikuran ka ng Diyos. Narinig mo na ba ang mga ganitong salita? Ang tunay na pananampalataya ay hindi dapat batay sa takot. Sa unang Juan 4:8 sinasabi, walang takot sa pag-ibig, kundi ang ganap na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Kung ang iyong simbahan ay gumagamit ng takot para panatilihin ka, dapat kang mag-isip ng mabuti. May isang kaibigan ako na si Mark, 20 taon siyang miyembro ng isang simbahan. Nang magsimula siyang magtanong tungkol sa ilang mga turo at gawain na hindi niya nakikitang suportado ng Biblia, bigla siyang tinawag na backslider at influenced by the devil. Ang mga leader ng simbahan ay nagsimulang ipagbawal sa ibang miyembro na makipag-usap sa kanya. Ito ba ang paraan ng tunay na simbahan ni Kristo? Alam mo ba na sa Biblia, ang mga taga-Berea ay pinuri dahil sinuri nila ang mga turo ni Pablo gamit ang kasulatan? Sa Gawa 17:11 sinasabi, ang mga tao rito ay mas bukas ang isipan kaysa sa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang mensahe ng buong sigasig at araw-araw ay sinasaliksik nila ang kasulatan upang makita kung totoo ang mga itinuturo ni Pablo. Kaya kung ikaw ay miyembro ng isang simbahan na hindi pinapayagan ang mga tanong o kung saan ang mga leader ay hindi maaring hamunin, ito ay isang malaking pulang bandila. Ang tunay na katotohanan ay hindi natatakot sa mga tanong. Isa pang senyales na dapat mong bantayan ay kung ang iyong simbahan ay nakatuon sa personalidad ng pastor o leader kaysa kay Jesus.
May mga simbahan kung saan ang pastor ay itinuturing na halos Diyos. Hindi mo maaaring tanggihan ang kanyang mga salita. Hindi mo maaaring questionin ang kanyang mga desisyon. Ang kanyang interpretasyon ng Biblia ay itinuturing na perpekto at hindi maaaring pagdudahan. Sa ganitong mga simbahan, madalas makikita mo ang mukha ng pastor sa lahat ng lugar, sa mga flyer, poster, website, at kahit sa mga merchandise. Ang kanyang pangalan ay mas malaki kaysa sa pangalan ni Jesus sa mga promotional materials. Ang kanyang mga kwento at karanasan ang laging nasa sentro ng mga sermon, hindi ang mga turo ni Kristo. Si Pablo, isa sa pinakadakilang apostol, ay nagbabala tungkol dito. Sa Unas Corinto 3:7, sinabi niya, "Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng isa naman, ako'y kay Apolos, hindi ba kayo kumikilos tulad ng mga taong makamundo? Sino ba si Pablo? Sino si Apolos? Mga lingkod lamang sila na ginamit upang makarating kayo sa pananampalataya. Kaya hindi mahalaga ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapatubo. Kung ang iyong simbahan ay nakatuon sa isang tao kaysa kay Kristo, dapat kang mag-ingat. Ang tunay na simbahan ay hindi nagpapataas ng tao kundi nagpapataas kay Jesus. May mga simbahan din na nakatuon sa prosperity gospel o ang turo na kung ikaw ay may sapat na pananampalataya, magiging mayaman at malusog ka. Sinasabi nila na kung ikaw ay nagkakasakit o naghihirap sa pananalapi, ito ay dahil sa kulang ang iyong pananampalataya. Ngunit ito ba ang tunay na mensahe ng Biblia? Si Jesus mismo ay nagsabi, "Mahirap para sa isang mayamang tao na pumasok sa kaharian ng langit." Mateo 19:23. Si Pablo ay nakaranas ng tinik sa laman na hindi inalis ng Diyos kahit na 3 beses siyang nagmakaawa sa 1 Corinto 7-9. Si Job, na inilarawan ng Diyos mismo bilang matuwid at walang kapintasan, ay nakaranas ng matinding pagdurusa at pagkawala. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi nangangako ng madaling buhay o material na kayamanan. Ito ay nangangako ng presensya ni Kristo sa gitna ng ating mga pagsubok at ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Kung ang iyong simbahan ay nakatuon sa material na pagpapala at laging nagsasabi na ang pagdurusa ay resulta ng kakulangan ng pananampalataya, maaaring kailangan mong muling suriin ang kanilang mga turo. Isa pang senyales na dapat mong bantayan ay kung ang iyong simbahan ay nagiging mas katulad ng isang negosyo o entertainment venue kaysa isang lugar ng pagsamba at pagdidisipulo. May mga simbahan na mas nakatuon sa pagkakaroon ng pinakamagandang music production, pinakamodernong technology, at pinakamalaking bilang ng attendees kaysa sa pagtuturo ng salita ng Diyos at pagdidisipulo sa mga mananampalataya. Hindi mali ang magkaroon ng magandang music o gumamit ng modernong technology. Ang problema ay kapag ito na ang naging pangunahing focus at ang malalim na pag-aaral ng Biblia at tunay na pagdidisipulo ay nagiging secondary na lang. Sa Biblia, ang unang simbahan ay nanatiling matapat sa turo ng mga apostol, sa pakikisama, sa pagpipira-piraso ng tinapay, at sa mga panalangin. Gawa chapter 2:42. Wala silang magagandang building, sophisticated na sound system, o professional na worship team. Ngunit sila ay lumago at umunlad dahil sa kanilang dedikasyon sa salita ng Diyos at sa isa't isa. Kung ang iyong simbahan ay tila mas nakatuon sa paglikha ng isang magandang experience kaysa sa pagtuturo ng malalim na katotohanan ng Biblia, maaaring kailangan mong mag-isip ng mabuti. Isa sa pinakamapanganib na senyales na maaaring nililinlang ka ng simbahan ay kapag sinasabi nilang kailangan mo silang sundin para maligtas. Ito'y isang malaking red flag na dapat mong pansinin kaagad. Tandaan mo, ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa isang organisasyon, rotiso o institusyon, kundi sa personal mong relasyon sa Diyos. Sa maraming simbahan ngayon, madalas mong maririnig ang mga pahayag tulad ng, "Wala kang mararating kung hindi ka kasapi ng aming kongregasyon," o "Tanging ang aming simbahan lang ang makakapagligtas sa iyo." Ito ay malinaw na manipulasyon at hindi ito nakabatay sa tunay na aral ng Biblia. Ang katotohanan? Walang sinumang tao o organisasyon ang may monopolyo sa kaligtasan.
Ang Biblia mismo ang nagsasabi sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 38, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo para sa ikapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Pansinin mo na hindi ito nagsasabing sumapi kayo sa isang partikular na simbahan para maligtas. Maraming kongregasyon ang gumagamit ng takot bilang sandata para kontrolin ang kanilang mga miyembro. Sinasabi nilang kung lilisanin mo ang kanilang simbahan, mawawala ang iyong kaligtasan. Pero isipin mo, kung ang iyong kaligtasan ay nakasalalay sa pagiging miyembro ng isang partikular na grupo, hindi ba't napakalimitado naman ng kapangyarihan ng Diyos? May kilala akong lalaki, si Ramon, na 20 taon ng miyembro ng isang simbahan na nagtuturo na sila lamang ang maliligtas. Lagi siyang may takot at pag-aalinlangan. Kahit anong gawin niyang paglilingkod at sakripisyo, hindi niya maramdaman ang kapayapaan. Bakit? Dahil ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa kanyang performance at pagsunod sa mga tao, hindi sa biyaya ng Diyos. Isa pang taktika na ginagamit ng mga mapanlinlang na simbahan ay ang spiritual authority. Sasabihin nilang ang mga pastor o leader ay may espesyal na autoridad mula sa Diyos, kaya hindi mo dapat questionin ang kanilang mga desisyon o turo. Pero ang Biblia mismo ay nag-uutos sa atin na subukin ang lahat ng espiritu kung sila'y sa Diyos. Panana Juan 4:1. Ang tunay na simbahan ay hindi nagbabanta o nagpapatakot. Hindi nila ginagamit ang kaligtasan bilang paraan para kontrolin ang kanilang mga miyembro. Sa halip, tinuturuan nila ang mga tao na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, na siyang tunay na pinagmumulan ng kaligtasan. Kapag nagsimulang sabihin sa iyo ng iyong simbahan na kailangan mong sumunod sa kanila para maligtas, magtanong ka sa iyong sarili, saan sa Biblia sinasabing kailangan kong sumunod sa isang partikular na grupo para maligtas? Madalas, hindi nila ito mapapatunayan ng malinaw mula sa salita ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa pagsunod sa mga tao, kundi sa pagsunod sa Diyos. Kapag sinasabi ng simbahan na kailangan mong sundin ang kanilang mga patakaran at regulasyon para maligtas, ito'y malinaw na manipulasyon. Ang tunay na kaligtasan ay nagmumula sa pananampalataya kay Hesukristo, hindi sa pagsunod sa isang organisasyon. Marami akong nakikitang mga tao na nakulong sa ganitong sistema ng paniniwala. Sila'y nagiging sunod-sunuran, takot na gawin ang anumang bagay na maaaring magdulot ng pagkawala ng kanilang kaligtasan. Pero ito ba talaga ang uri ng relasyon na nais ng Diyos para sa atin? Isang relasyon na puno ng takot at pagkaalipin? Isipin mo ang sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 8, versikulo 32, "At makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Ang tunay na Kristyanismo ay nagdudulot ng kalayaan, hindi pagkaalipin. Kung ang iyong simbahan ay patuloy na nagsasabi sa iyo na kailangan mong sumunod sa kanila para maligtas, marahil ay panahon na para maghanap ng ibang kongregasyon na nagbibigay diin sa personal na relasyon sa Diyos kaysa sa organisasyonal na pagsunod. Tandaan mo, ang kaligtasan ay regalo mula sa Diyos, hindi isang bagay na nakukuha mo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tao. Ayon sa Efeso 2, versikulo 8 at 9, "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang sino mang magmapuri." Kung ang iyong simbahan ay nagsasabi sa iyo na kailangan mong gawin ang mga partikular na bagay o sumunod sa mga partikular na tao para maligtas, ito'y taliwas sa mensahe ng biyaya na itinuturo ng Biblia. Maraming taong nakakulong sa ganitong sistema ng paniniwala ang nagdurusa sa matinding guilt at anxiety. Palagi silang natatakot na baka may magawa silang mali at mawala ang kanilang kaligtasan. Pero ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na walang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, Roma 8:1. Ang tunay na kaligtasan ay nagdudulot ng kapayapaan at seguridad, hindi takot at pag-aalinlangan. Kung ang iyong karanasan sa simbahan ay puno ng takot at pressure na sumunod,
Marahil ito'y isang senyales na nililinlang ka na. Isipin mo ang mga Fariseo noong panahon ni Jesus. Sila'y nagpataw ng mabibigat na pasanin sa mga tao, sinasabing kailangan nilang sundin ang kanilang mga tradisyon at patakaran para maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanila? Sa kanilang mga labi ay pinararangalan nila ako, ngunit malayo ang kanilang puso sa akin. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, nagtuturo sila ng mga aral na pawang utos ng tao. Mateo 15:8-9. Kung ang iyong simbahan ay nagtuturo na ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagsunod sa kanilang mga patakaran at regulasyon, ito'y katulad ng ginawa ng mga Fariseo. Ito'y pagsamba na walang kabuluhan dahil ito'y nakabatay sa mga utos ng tao, hindi sa salita ng Diyos. Ang tunay na Kristyanismo ay hindi tungkol sa pagsunod sa mga tao, kundi sa pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Ito'y tungkol sa pagkilala sa sakripisyo ni Jesus sa krus at pagtanggap sa kanyang biyaya at kapatawaran. Kaya kung ang iyong simbahan ay nagsasabi sa iyo na kailangan mong sumunod sa kanila para maligtas, ito'y isang malinaw na senyales na maaring nililinlang ka na nila. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa pagsunod sa isang organisasyon, kundi sa pagtanggap sa regalo ng biyaya mula sa Diyos. Sa mundong ito na puno ng material na bagay, hindi maiiwasan na mapansin ang isang senyal na maaring nagpapakita na nililinlang ka ng iyong simbahan. Ito ang walang humpay na paghingi ng pera at donasyon. Hindi ko sinasabi na mali ang magbigay ng ambag sa simbahan, ngunit kailangan nating maging mapanuri kung paano at bakit ito hinihingi. Napansin mo ba na tuwing pupunta ka sa simbahan, parang may bagong koleksyon na naman? Isang linggo para sa bubong, susunod na linggo para sa sound system, pagkatapos para sa outreach program, at hindi pa nauubos ang mga dahilan. Minsan, nagiging nakakapagod na rin, hindi ba? Lalo na kapag nakikita mo na paulit-ulit lang ang mga proyekto, pero hindi mo naman nakikitang nagkakaroon ng tunay na pagbabago. Ang tunay na nakakabahala ay kapag hindi malinaw kung saan napupunta ang pera. Ang mga tunay na simbahan ay dapat nagbibigay ng transparency sa kanilang financial statements. Dapat alam ng kongregasyon kung magkano ang pumasok, magkano ang ginastos, at saan ito ginamit. Kung walang ganitong uri ng accountability, dapat mag-isip-isip ka na. May mga pastor at leader ng simbahan na nagpapakita ng malaking kayamanan habang ang kanilang mga miyembro ay nahihirapan. Nakakita ka na ba ng pastor na nagmamaneho ng mamahaling kotse habang marami sa kanyang kongregasyon ay hirap na hirap sa buhay? Ito ay isang malaking red flag. Si Jesus mismo ay namuhay ng simple at nagturo na ang pagmamahal sa pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. Tandaan natin ang kwento sa Biblia kung saan itinaboy ni Jesus ang mga mangangalakal sa templo. Galit na galit siya dahil ginawa nilang palengke ang bahay ng Diyos. Ang tunay na simbahan ay hindi dapat magmukhang negosyo na ang pangunahing pakay ay kumita. May mga simbahan din na gumagamit ng guilt tripping para makakuha ng donasyon. Sinasabi nila na kapag hindi ka nagbigay, hindi ka pagpapalain ng Diyos. O kaya naman, kapag nagbigay ka, magkakaroon ka ng 10 ulit na balik sa iyong buhay. Ito ang tinatawag na prosperity gospel at ito ay malayo sa tunay na aral ni Kristo. Hindi ko sinasabi na lahat ng simbahan ay ganito. Maraming simbahan ang gumagamit ng kanilang pondo para sa mabubuting gawain, pagtulong sa mahihirap, pagsuporta sa mga nangangailangan, at pagpapalaganap ng mabuting balita. Ngunit kailangan mong maging mapanuri at alamin kung ang iyong simbahan ay nasa tamang landas. Isang mabuting paraan para malaman ito ay obserbahan kung ano ang pinapahalagahan ng iyong simbahan. Mas binibigyang pansin ba nila ang pagpapaganda ng gusali kaysa sa pagtulong sa komunidad? Mas importante ba sa kanila ang pagkakaroon ng pinakabagong teknolohiya kaysa sa spiritual growth ng mga miyembro? Kung oo, baka kailangan mong mag-isip muli. Ang tunay na simbahan ay dapat sumasalamin sa mga aral ni Jesus: pagmamahal, pagmamamalasakit, at pagtulong sa kapwa. Hindi ito dapat nakatuon sa pagpapayaman o pagpapaganda ng imahe. Kung ang iyong simbahan ay laging humihingi ng pera pero hindi mo nakikitang gumagawa ng tunay na pagbabago sa komunidad,
Ito ay maaring senyal na nililinlang ka na nila. Nakakalungkot isipin na maraming taong napapagsamantalahan dahil sa kanilang mabuting kalooban at pananampalataya. Maraming nagbibigay ng malaking halaga sa simbahan kahit na sila mismo ay nahihirapan dahil sa pangako ng pagpapala o dahil sa takot na hindi sila tatanggapin ng Diyos. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi naghahanap ng pera. Siya ay naghahanap ng tapat na puso at tunay na pananampalataya. Ang pagbibigay ay dapat nagmumula sa kusang loob at hindi dahil sa pressure o manipulasyon. Kung napapansin mo na ang iyong simbahan ay laging nakatuon sa pera, kausapin mo ang ibang miyembro. Baka sila rin ay may parehong obserbasyon. Kung marami kayong nakakapansin, baka panahon na para kausapin ang mga leader o kung kinakailangan, humanap ng ibang simbahan na mas align sa tunay na values ng Kristyanismo. Hindi madaling iwanan ang isang simbahan, lalo na kung doon ka lumaki o kung marami kang kaibigan doon. Ngunit minsan kailangan nating gumawa ng mahihirap na desisyon para sa ating spiritual growth at para maprotektahan ang ating sarili mula sa manipulasyon. Sa huli, ikaw pa rin ang magdedesisyon. Ngunit sana, maging mapanuri ka sa kung paano hinihiling at ginagamit ang pera sa iyong simbahan. Ang tunay na simbahan ay hindi dapat nagpaparamdam sa iyo na kailangan mong magbigay para maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Naririnig mo ba palagi ang pangangaral tungkol sa pagbibigay ng abuloy? Halos linggo-linggo, paulit-ulit, na para bang yan ang pinakamahalagang aspeto ng pagiging isang mananampalataya. Hindi ba nakakasuspetsa yan? Maraming mga simbahan ngayon ang nagtutuon ng labis na pansin sa pera. Ang madalas na pagbanggit ng pagbibigay ng ikapu, pagbubukas ng bintana ng langit, at pagbabalik sa Diyos ng 10% ay hindi lang simpleng paalala. Ito ay sistematikong conditioning para sa mga miyembro na magbigay ng magbigay kahit na nahihirapan na sila. Napansin mo ba na kapag ang simbahan ay may bagong proyekto, biglang may serye ng pangangaral tungkol sa pagbibigay? Biglang lalabas ang mga talata mula sa Malakias 3:10 or 2 Corinto 9:7. Ang teksto ay ginagamit para hikayatin, kung hindi man pilitin, ang mga miyembro na magbigay ng mas malaki. Sa katunayan, may mga simbahan na nagsasagawa ng prosperity gospel kung saan itinuturo na kapag nagbigay ka ng malaki sa simbahan, babalik sa iyo ng mas malaki ang Diyos. Parang investment scheme, hindi ba? Magbigay ka ng 10,000 piso ngayon at babalik sa iyo ng 100,000. Ngunit saan sa Biblia sinabi na ang relasyon natin sa Diyos ay parang negosyo? Ang mas nakakabahala, maraming pastor at leader ng simbahan ang namumuhay ng luho habang ang karaniwang miyembro ay nahihirapan. May mga pastor na nakatira sa mansyon, nagmamaneho ng mamahaling kotse at nagsusuot ng designer na damit habang ang mga miyembro ay nahihirapan sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi ba ito kabaliktaran ng itinuturo ni Jesus? Tandaan natin ang nangyari kay Jesus sa templo. Nagalit siya nang makita ang mga nagbebenta at money changers na ginagawang negosyo ang bahay ng Diyos. Tinaob niya ang mga mesa nila at sinabi, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." Ngayon, hindi ko sinasabing lahat ng simbahan ay ganito. Marami pa ring tapat na kongregasyon na gumagamit ng pera para sa tunay na ministeryo at pagtulong sa nangangailangan. Ngunit kailangan nating maging mapanuri. Kapag ang pera ay palaging tema ng sermon, kapag palaging may pressure na magbigay, at kapag ang mga leader ay nagpapakasasa habang ang mga miyembro ay naghihikahos, yan ay malinaw na senyal na may mali. Isipin mo ito, ilang beses bang nagturo si Jesus tungkol sa pagbibigay ng pera sa templo? Halos wala. Ang kanyang pangunahing aral ay tungkol sa pagmamahal, pagpapatawad at paglilingkod sa kapwa. Bakit ngayon ang dami-daming oras ang ginugugol sa pag-uusap tungkol sa pera? May isang simbahan na kilala ko kung saan bago magsimula ang sermon, may 10 minutong presentasyon tungkol sa mga proyekto ng simbahan at kung gaano karaming pera ang kailangan. Tapos, sa gitna ng sermon, may mga subtle na hints tungkol sa pagbibigay. At pagkatapos, bago matapos ang serbisyo,
May isa pang reminder tungkol sa pagpapala ng pagbibigay. 3 beses sa loob ng 2 oras. Hindi ba sobra na yan? Ang totoo, ang tapat na pagbibigay ay dapat nanggagaling sa puso, hindi sa pressure o manipulation. Kapag ang simbahan ay nakatuon sa pagkuha ng pera mula sa mga miyembro kaysa pagpapalakas ng kanilang espiritual na buhay, may problema. Ang isa pang alarming na practice ay ang seed faith o seed offering. Sinasabi nila na kapag nagbigay ka ng seed na pera sa simbahan, makakatanggap ka ng miracle o blessing. Ito ay direktang paggamit ng pananampalataya ng mga tao para sa financial gain. Ang tanong, saan napupunta ang perang ito? Karamihan ng mga simbahan ay hindi transparent sa kanilang finances. Kapag hiniling mong makita ang financial statement ng simbahan, madalas ay tatanggihan ka o bibigyan ng mababaw na overview. Bakit? Kung wala namang itinatago, bakit hindi ipakita ang detalyadong accounting? Ang kawalan ng transparency ay laging kaduda-duda. Minsan, sinabi sa akin ng isang kaibigan na ang kanyang simbahan ay nangolekta ng milyon-milyong piso para sa isang building fund. 5 taon na ang nakalipas, wala pa ring building at walang malinaw na paliwanag kung nasaan na ang pera. Kapag nagtanong siya, sinasabihan siyang huwag maging negatibo at magtiwala sa leadership. Hindi ba't ito ay red flag? Isipin mo rin ang mga testimonial na palaging ibinahagi sa simbahan. Nagbigay ako ng malaking halaga kahit wala na akong pera at kinabukasan may tumawag sa akin para sa isang job offer. Ang mga ganitong kwento ay nagre-reinforce sa idea na ang pagbibigay ay parang investment sa financial blessing. Pero hindi ganyan ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pagbibigay ay hindi para sa personal na kapakinabangan. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa komunidad. Ngunit kapag ang simbahan ay naging parang fundraising machine, nawala na ang tunay na diwa ng pagbibigay. Tandaan mo, ang pera ay hindi sukatan ng iyong pananampalataya o pagmamahal sa Diyos. Maraming taong nagbibigay ng kaunti lang sa halaga pero malaki sa sakripisyo, tulad ng byuda sa Biblia na nagbigay ng 2 barya. Sabi ni Jesus, mas malaki ang kanyang ibinigay kaysa sa lahat ng mayayaman. Kaya mag-ingat ka kapag ang pera ay naging sentro ng pangangaral at aktibidad ng simbahan, kapag may pressure na magbigay kahit na nahihirapan ka na, at kapag ang mga leader ay namumuhay ng luho habang ang mga miyembro ay nagtitiis, iyan ay malinaw na senyal na maaring nililinlang ka na. 5 senyales, pagkontrol sa pamamagitan ng takot at guilt tripping. Isa sa pinakamalakas na kasangkapan ng mga institusyong relihiyoso ay ang pagkontrol sa pamamagitan ng takot. Hindi mo ba napansin kung paano ka paulit-ulit na pinapaalala tungkol sa impyerno at kaparusahan? Ito ay hindi aksidente. Ito ay isang maingat na dinisenyo na sistema upang kontrolin ang iyong pag-iisip at kilos. Tingnan mo, kapag ikaw ay patuloy na binabantaan ng walang hanggang pagdurusa, natural na reaksyon ng tao ang sumunod. Natatakot kang magkamali, natatakot kang tanungin ang awtoridad, at higit sa lahat, natatakot kang isipin para sa iyong sarili. Naalala ko ang isang kaibigan ko na si Mario, 45 taong gulang na, hanggang ngayon ay hindi makatulog ng maayos tuwing Biyernes Santo dahil tinuruan siya noong bata pa na ang Diyos ay naghihirap sa araw na iyon, at kung matutulog siya, ay magkakaroon siya ng bangungot at mapupunta sa impyerno. Ang ganitong uri ng takot ay hindi nagtuturo ng tunay na pananampalataya. Ito ay nagdudulot ng pagkaalipin sa isang sistema. Ang tunay na pananampalataya ay dapat nagmumula sa pag-unawa at pagmamahal, hindi sa takot sa kaparusahan. At hindi lang takot ang ginagamit nila. May napansin ka bang pattern ng guilt tripping? Kapag hindi ka nakakapunta sa misa, hindi nakakapagbigay ng abuloy, o nagtatatanong ng mga kritikal na katanungan, madalas kang pinaparamdam na ikaw ay isang masamang mananampalataya. Ito ay isang manipulatibong taktika na ginagamit upang panatilihin kang sumusunod sa kanilang mga patakaran. Nakakalungkot isipin na ang relihiyon, na dapat sana ay nagbibigay ng kapayapaan at kalayaan, ay naging instrumento ng pagkontrol at pagmamanipula. Sa katunayan,
Ayon sa mga pag-aaral ng psikolohiya, ang mga taong patuloy na nasa ilalim ng ganitong uri ng emosyonal na manipulasyon ay mas malamang na magkaroon ng anxiety, depression, at mababang self-esteem. Ang mas mapanganib na aspeto nito ay kung paano ito nagiging normal sa ating kamalayan. Hindi mo na napapansin na ikaw ay kinokontrol na. Parang ang tubig na dahan-dahang uminit habang ang palaka ay nasa loob ng kaldero. Hindi nito napapansin na ito ay unti-unting pinapatay. Isang konkretong halimbawa nito ay kung paano tinuturo ang konsepto ng kasalanan. Sa halip na maging gabay para sa moral na pamumuhay, ito ay naging kasangkapan para sa pagkontrol. Bawat likas na pagnanasa, bawat katanungan, bawat pagsubok na maging tunay sa iyong sarili ay maaaring ipresenta bilang kasalanan na kailangang pagsisihan. Ang pagkontrol na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong pananampalataya, kundi pati na rin sa iyong relasyon sa kapwa at sa iyong sarili. Isipin mo kung ilang beses ka nagkaroon ng masayang sandali, ngunit biglang nakaramdam ng guilt dahil sa tinuro sa iyo ng simbahan. O kung ilang beses mong pinigilan ang sarili mong magtanong o mag-explore ng ibang ideya dahil sa takot na ikaw ay maligaw ng landas. Ngunit tandaan, ang tunay na espiritualidad ay hindi dapat nagdudulot ng takot o guilt. Ito dapat ay nagbibigay ng kalayaan, pag-unawa at kapayapaan ng isipan. Kung ang iyong pananampalataya ay puno ng takot at guilt, baka panahon na para tanungin kung ano talaga ang tinuturo sa iyo. Hindi ko sinasabing iwanan mo ang iyong pananampalataya. Ang sinasabi ko ay kritikal mong suriin kung ano ang tinatanggap mo bilang katotohanan. Ang tunay na pananampalataya ay matatag kahit sa harap ng mga katanungan at pagdududa. Ang takot at guilt ay maaaring maging mabisang kasangkapan para sa pagkontrol, ngunit hindi ito magandang pundasyon para sa isang tunay na relasyon sa Diyos o sa iyong sariling espiritualidad. Kapag nagsimula kang mapansin ang mga pattern na ito, maaari kang magsimulang magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa kung ano talaga ang tinuturo sa iyo at kung ito ba ay naglilingkod sa iyong espiritual na paglago o sa kapangyarihan ng institusyon. Ang pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip tungkol sa iyong pananampalataya ay hindi nangangahulugang ikaw ay walang pananampalataya. Sa katunayan, ito ay maaring maging daan para sa isang mas malalim at mas tunay na koneksyon sa kung ano talaga ang kahulugan ng pagiging espiritual para sa iyo. Ika-6 na senyales, ang pagkontrol sa iyong pera at pagbibigay ng guilt sa hindi pagbibigay ng ika-10. Alam mo ba na ang isa sa pinakamalaking paraan kung paano nililinlang ng mga simbahan ang kanilang mga miyembro ay sa pamamagitan ng pera? Hindi ito palaging halata. Sa katunayan, madalas itong nakabalot sa mga magagandang salita at pangakong espiritual. Pero kapag tiningnan mo ng maigi, makikita mo ang tunay na layunin nito. Naranasan mo na ba na umattend sa serbisyo kung saan ang pastor ay gumugol ng kalahati ng oras sa pagtalakay kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng ika-10? Sinasabi nila na ito ay isang divine commandment at kapag hindi mo ito ginawa, parang ninanakawan mo ang Diyos. Pamilyar ba ito? Ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa ipinapakita nila. Ang konsepto ng ika-10 o ang pagbibigay ng 10% ng iyong kita sa simbahan ay nanggaling sa lumang tipan. Ito ay bahagi ng batas na ibinigay sa mga Israelita noong sila ay nasa ilalim ng theocracy. Pero maraming theologian ang nagsasabi na ang batas na ito, kasama ng maraming iba pang batas sa lumang tipan, ay hindi na direktang naaangkop sa mga Kristiyano ngayon. Sa bagong tipan, ang diin ay nasa pagbibigay ng bukal sa loob, hindi dahil sa obligasyon o takot. Sa 2 Corinthians 9:7, sinabi ni Pablo, ang bawat tao ay magbigay ayon sa pasya ng kanyang puso, hindi mula sa kalungkutan o sa pilitan, sapagkat mahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. Pero bakit maraming simbahan ang patuloy na nagbibigay ng mabigat na pressure sa kanilang mga miyembro na magbigay ng ika-10? Simple lang, pera. Ang mga modernong simbahan ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera para sa kanilang mga operasyon, mga gusali, mga programa, at syempre, ang mga sweldo ng mga pastor at staff.
Hindi lahat ng simbahan ay ganito, pero marami sa kanila ang gumagamit ng guilt at takot para mahikayat ang mga miyembro na magbigay ng mas maraming pera. Sinasabi nila na kung hindi ka magbibigay ng ikapu, hindi ka pagpapalain ng Diyos. O mas masahol pa, baka parusahan ka pa. Isipin mo, ilang beses mo nang narinig ang mga pastor na nagsasabi na kapag nagbigay ka ng ikapu, magbubukas ang langit at magkakaroon ka ng financial breakthrough? Ito ay tinatawag na prosperity gospel. Ang ideya na ang pagbibigay sa simbahan ay direktang magreresulta sa material na pagpapala mula sa Diyos. Pero ang problema dito, wala itong basehan sa Biblia. Si Jesus mismo ay hindi nangako ng kayamanan sa kanyang mga tagasunod. Sa katunayan, sinabi niya na mas mahirap para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit kaysa sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom. May mga simbahan din na gumagamit ng mga taktika na parang MLM, multi-level marketing. Sinasabi nila na dapat mong i-invest ang iyong pera sa simbahan at babalik ito sa iyo ng 10 beses, 100 beses, o kahit 1,000 beses na mas malaki. Parang pyramid scheme, hindi ba? Pero ang pinaka-nakakalungkot dito ay kung paano ito nakakaapekto sa mga mahihirap na miyembro ng kongregasyon. May mga taong literal na nagbibigay ng huling piso nila sa simbahan dahil sa takot na baka parusahan sila ng Diyos o hindi sila pagpalain kung hindi nila ito gagawin. Habang ang pastor ay nakasakay sa mamahaling kotse at nakatira sa malaking bahay. Maaari mo ring mapansin na sa maraming simbahan, ang usapin tungkol sa pera ay laging confidential. Hindi nila ipinapakita kung saan napupunta ang pera. Walang transparency. Walang accountability. Dapat itong magbigay sa iyo ng dahilan para mag-alangan. Tandaan, ang tunay na pagbibigay ay dapat nagmumula sa puso, hindi sa takot o obligasyon. Kung ang iyong simbahan ay palaging nagbibigay ng guilt sa iyo tungkol sa pera, baka oras na para maghanap ng ibang komunidad ng pananampalataya na mas nakatuon sa pagmamahal at pagsunod kay Kristo kaysa sa pagpuno ng kanilang mga bulsa. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, mag-research ka. Alamin mo kung saan napupunta ang iyong pera. Humingi ng financial statement mula sa iyong simbahan. Kung ayaw nilang ibigay ito, dapat kang magtanong kung bakit. Pangalawa, sundin ang iyong puso. Magbigay kung gusto mong magbigay, hindi dahil sa takot o pressure. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng iyong pera, hinahanap niya ang iyong puso. Pangatlo, tandaan na ang pagbibigay ay hindi limitado sa simbahan. Pwede kang tumulong sa mga nangangailangan, mag-donate sa mga charity, o direktang tumulong sa iyong komunidad. Ang mga paraan ng pagtulong ay hindi dapat kontrolado ng isang institusyon. Sa huli, ang relasyon mo sa Diyos ay hindi nakadepende sa halaga ng pera na ibinibigay mo sa simbahan. Ito ay nakadepende sa iyong puso, sa iyong pananampalataya, at sa iyong pagmamahal sa Kanya at sa iyong kapwa. Ang ikalimang senyal na hindi mo napapansin ay kapag ang simbahan mo ay unti-unting nagpapalit ng doktrina para lang sumunod sa uso ng panahon. Ito ang pinakamalaking palatandaan na dapat kang mag-ingat. Kung napapansin mo na ang mga turo ng iyong simbahan ay palaging nagbabago para maging relevant o in sa lipunan ngayon, dapat kang mag-isip ng malalim. Isipin mo ito, ang katotohanan ba ay nagbabago ayon sa uso? Hindi ba? Ang tunay na katotohanan ay nanatiling pareho kahit ano pang panahon. Kung ang simbahan mo ay nagbabago ng posisyon sa mahahalagang issue tulad ng kasal, pamilya, moralidad, o maging ang konseptong ng kasalanan mismo dahil lang sa iba na ang panahon ngayon, dapat kang mag-alala. May nakita akong isang malaking simbahan sa Maynila na dati nagtuturo ng tradisyonal na pananaw sa pamilya. Ngunit sa loob lang ng 5 taon, biglang nagbago ang kanilang mensahe. Bakit? Dahil natatakot silang mawalan ng mga miyembro, lalo na ang mga kabataan. Ang dating malinaw nilang pagtutol sa ilang bagay ay naging kailangan nating maging inclusive at hindi tayo dapat humusga. Napansin mo ba na kapag sinabing hindi tayo dapat humusga, kadalasan ay sinusubukan nilang itago ang katotohanan na ayaw nilang tumayo para sa anumang prinsipyo? Tingnan natin ang kasaysayan.
Ang mga apostol at mga unang Kristiyano ay hindi nagbago ng kanilang mensahe para maging tanggap sa Romano o Griego. Hindi nila sinabi, sige, sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan para lang tanggapin tayo ng lipunan. Hindi, namatay sila para sa kanilang paniniwala. Bakit? Dahil alam nila na ang katotohanan ay hindi nagbabago kahit gaano pa ito ka-unpopular. Ngayon, marami sa ating mga simbahan ay nagsasabing kailangan nating mag-evolve. Pero ang tanong, ano ang pinag-uusapan nating ebolusyon? Ang paraan ng pagtuturo, ang teknolohiyang ginagamit, o ang mismong mensahe? Malaking pagkakaiba yan. Nakakabahala kapag ang isang simbahan ay biglang nagsasabi na ang mga bagay na dating itinuturing na kasalanan ay acceptable na ngayon dahil nagbabago ang panahon. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang kanyang pamantayan. Kung ang simbahan mo ay nagbabago ng doktrina para lang makakuha ng mas maraming miyembro o para hindi mapag-iwanan, iyan ay nagpapakita na mas mahalaga sa kanila ang popularidad kaysa sa katotohanan. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa mga simbahan sa Europa na sumunod sa ganitong landas? Halos wala na silang miyembro ngayon. Bakit? Dahil kapag ang simbahan ay hindi na naniniwala sa sarili nitong turo, bakit pa maniniwala ang mga tao dito? May kaibigan akong pastor na nagsabi sa akin, kapag sinubukan mong pasiyahin ang lahat, wala kang mapapasiya kahit sino. Tama siya. Kapag ang simbahan ay nagbabago ng doktrina para lang maging nagiging walang kahulugan ang pagiging miyembro dito. Pero may mas malalim pang problema. Kapag ang simbahan ay nagbabago ng doktrina para sumunod sa lipunan, sino ang talagang sinusunod nila? Ang Diyos o ang mundo? Malinaw sa Biblia? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Pero maraming simbahan ngayon ang tila nagsasabi, sige, makiayon tayo sa mundo para dumami ang ating miyembro. Hindi ko sinasabi na hindi tayo dapat maging maunawain o mahabagin. Dapat tayong magmahal ng lahat ng tao. Pero ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagbabago ng katotohanan. Ang tunay na pagmamahal ay nagsasabi ng katotohanan kahit masakit ito. Kaya kung nakikita mong ang iyong simbahan ay nagbabago ng doktrina para lang sumunod sa uso, mag-ingat ka. Ito ay maaaring senyal na ang katotohanan ay hindi na ang pinakamataas na halaga sa kanila. At kung ganoon, ano pa ang silbi ng pagsamba roon? Isipin mo. Kung ang simbahan mo ay palaging nagbabago ng posisyon para sumunod sa lipunan, sino ang talagang pinaglilingkuran nila? Ang Diyos o ang opinyon ng publiko? Alam mo ba na ang karamihan sa mga Pilipino ay hindi napapansin kapag sila ay unti-unting nililinlang ng kanilang simbahan? Oo, totoo yan. Maraming mananampalataya ang bulag sa mga manipulasyon na nangyayari mismo sa harap ng kanilang mga mata. Ngayong araw, bubuksan ko ang iyong mga mata sa mga senyales na dapat mong bantayan. Isipin mo ito. Ilang dekada ka nang sumasamba, nagbibigay ng iyong oras, pagsisikap at pera sa isang institusyon na posibleng hindi naman pala nagtatrabaho para sa iyong ikabubuti. Nakakabahala, hindi ba? Lalo na kung ikaw ay isang taong nagsisikap na maging matapat sa iyong pananampalataya. Ang unang senyales na dapat mong bantayan ay ang hindi makatwirang paghingi ng pera. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon tuwing linggo. Ito ay tungkol sa kung paano ginagamit ang guilt at takot para hikayatin kang magbigay ng mas malaki. Napansin mo ba kung paano sila gumagamit ng mga pahayag tulad ng ang pagbibigay ay pagmamahal sa Diyos o ang iyong biyaya ay masusukat sa iyong handog? Ito ay psychological manipulation, kapatid. Ang mga tunay na tagapaglingkod ng Diyos ay hindi gagamit ng takot o guilt para kunin ang iyong pera. Sa halip, sila ay magtuturo sa iyo ng tamang pamamahala ng iyong resources ayon sa Biblia. Ngunit karamihan sa mga simbahan ngayon, ang mensahe ay nagiging magbigay ka kahit na hindi mo kaya. At saan napupunta ang perang ito? Sa mga mamahaling kotse ng pastor? Sa mga bagong gusali habang ang mga miyembro ay nahihirapan? Ikaw ba ay nakakaramdam ng pressure na magbigay kahit nahirap ka na sa iyong mga pangunahing pangangailangan? Kung oo, ito ay isang malaking pulang bandila. Pangalawang senyales, kapag ang simbahan mo ay nakatuon sa external
na pagpapakita ng kabanalan kaysa sa tunay na pagbabago ng puso. Napapansin mo ba kung paano ang ilang mga simbahan ay obsessed sa kung ano ang suot mo, kung gaano kahaba ang iyong buhok, o kung may makeup ka? Habang ang modestia ay may lugar sa pananampalataya, ang tunay na Kristyanismo ay hindi tungkol sa mga eksternal na bagay na ito. Si Jesus mismo ay kinondena ang mga Pariseo dahil sa kanilang pagtuon sa eksternal na kabanalan, habang ang kanilang mga puso ay puno ng kasamaan. Sinabi niya, "Sa labas kayo'y tila mga taong matuwid, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan." Kapag ang iyong simbahan ay mas interesado sa kung ano ang suot mo kaysa sa kung paano ka tumutulong sa mga nangangailangan, dapat kang mag-isip ng mabuti. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa haba ng iyong palda o sa presyo ng iyong damit. Pangatlong senyales. Kapag ang mga tanong ay hindi hinihikayat o, mas malala pa, aktibong pinapatahimik. Ang isang malusog na espiritual na kapaligiran ay dapat nagpapalakas sa iyo na magtanong, mag-explore, at palalimin ang iyong pag-unawa sa iyong pananampalataya. Ngunit maraming simbahan ang gumagamit ng mga pahayag tulad ng huwag mong questionin ang autoridad ng pastor o ang pagdududa ay kasalanan. Tandaan, kahit si Tomas, isa sa mga disipulo ni Jesus, ay nagduda at hindi siya kinondena ni Jesus. Sa halip, tinulungan niya si Tomas na mahanap ang katotohanan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi natatakot sa mga tanong. Ito ay umuunlad sa kanila. Kung ikaw ay napapansin na ang iyong mga tanong ay palaging sinasagot ng basta maniwala ka na lang o hindi mo dapat questionin ang Diyos, ito ay maaaring senyales na ang iyong simbahan ay hindi interesado sa iyong espiritual na paglago, kundi sa iyong blind obedience. Pang-apat na senyales. Kapag ang iyong simbahan ay nagiging echo chamber ng isang particular na political ideology. Ang kaharian ng Diyos ay hindi Republican o Democrat, hindi liberal o conservative. Ito ay isang kaharian na sumusunod sa mga aral ni Jesus na kadalasang lumalampas sa ating mga political divisions. Kapag ang iyong pastor ay regular na nagtataguyod ng isang political party o candidate mula sa pulpito, ito ay dapat magpaalala sa iyo. Ang misyon ng simbahan ay hindi ang mag-endorso ng mga politiko, kundi ang magpahayag ng ebanghelyo at tulungan ang mga tao na mabuhay ayon sa mga aral ni Kristo. Napapansin mo ba na ang iyong simbahan ay nagiging mas political kaysa spiritual? Ito ay isang mapanganib na landas na maaaring humantong sa pagsamba sa political power kaysa sa Diyos. Panlimang senyales, at ito ang pinakamapanganib sa lahat. Kapag ang iyong simbahan ay gumagamit ng isolation tactics para kontrolin ka. Ito ay nangyayari kapag sinasabi sa iyo na iwasan ang mga taong hindi bahagi ng iyong simbahan kahit na sila ay mga kapwa Kristiyano. Sila ay nalinlang, sasabihin nila sa iyo. Sila ay nasa maling doktrina. Ang tunay na pananampalataya ay hindi takot sa exposure sa iba't ibang pananaw. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng mga kaibigan mula sa iba't ibang denominasyon o kahit na iba't ibang relihiyon ay maaaring palakasin ang iyong sariling pananampalataya habang natututo kang ipagtanggol ito ng mabuti. Kung ang iyong simbahan ay nagsasasabi sa iyo na putulin ang iyong mga relasyon sa mga taong hindi sumasang-ayon sa kanilang mga turo, ito ay hindi tungkol sa pagprotekta sa iyo mula sa maling doktrina. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa iyo. Ngayon, maaaring iniisip mo, pero paano kung tama ang aking simbahan at sila lang ang may tunay na katotohanan? Ito ang tanong na dapat mong isaalang-alang ng mabuti. Ang katotohanan ay hindi natatakot sa pagsusuri. Kung ang iyong simbahan ay talagang nagtuturo ng katotohanan, hindi nila kailangang kontrolin kung sino ang iyong mga kaibigan o kung anong impormasyon ang iyong natatanggap. Ang Diyos mismo ay nagbigay sa atin ng free will at critical thinking. Anumang institusyon na nagsisikap na alisin ang mga ito mula sa iyo ay hindi kumakatawan sa tunay na pananampalataya. Kaya ano ang dapat mong gawin kung napansin mo ang mga senyales na ito sa iyong simbahan? Una, huwag magpanik.
Hindi ito nangangahulugan na dapat mong iwan kaagad ang iyong simbahan. Sa halip, magsimula sa panalangin at personal na pag-aaral ng Biblia. Humingi ng karunungan mula sa Diyos mismo, hindi lang mula sa iyong pastor o religious leaders. Alam mo ba na posible na ikaw ay nililinlang na ng iyong simbahan nang hindi mo namamalayan? Sa loob ng maraming taon, maraming institusyon ng relihiyon ang nagtatago ng mga lihim at gumagamit ng iba't ibang pamamaraan para kontrolin ang kanilang mga miyembro. Hindi ito tungkol sa pag-atake sa pananampalataya, kundi tungkol sa pagbubunyag ng katotohanan na maaring nakatago sa likod ng mga seremonyas at tradisyon. Ang unang senyales na dapat mong bantayan ay ang labis na pagtuon sa pera at donasyon. Napansin mo ba na tuwing linggo, lagi silang may bagong dahilan kung bakit kailangan mo magbigay ng mas malaking halaga? Magbigay para sa pagpapala. Magbigay para sa iyong kaligtasan. Magbigay para patunayan ang iyong pananampalataya. Pero saan ba talaga napupunta ang perang ito? Karamihan sa mga simbahan ay hindi transparent sa kanilang financial statements. Hindi nila pinapakita kung magkano ang pumapasok at kung saan ito ginagastos. May mga pastor na nakatira sa mansyon worth milyon-milyong piso habang ang kanilang mga miyembro ay nahihirapan sa pang-araw-araw na gastusin. May mga simbahan na gumagastos ng milyon para sa bagong sound system o aircon, habang ang mga kapitbahay na komunidad ay walang sapat na pagkain. Kung ang iyong simbahan ay palaging humihingi ng pera pero hindi mo nakikita kung saan ito napupunta, dapat kang mag-isip ng mabuti. Tandaan, hindi sinabi ni Jesus na kailangan mong magbigay ng 10% ng iyong kita para maligtas. Hindi rin niya sinabi na kailangan mong magbigay ng seed money para tumanggap ng biyaya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa halaga ng iyong donasyon. Ang pangalawang senyales ay ang pagkontrol sa impormasyon na natatanggap mo. Napansin mo ba na maraming simbahan ang nagdi-discourage sa kanilang mga miyembro na magbasa ng mga libro o manood ng mga video na hindi galing sa kanilang denominasyon? May mga pastor na nagsasabi na delikado ang mga secular na impormasyon o kahit ang mga interpretasyon ng ibang Kristiyanong grupo. Isipin mo, kung totoo ang iyong pananampalataya, bakit kailangang kontrolin ang mga impormasyon na natatanggap mo? Bakit kailangang takutin ka na maliligaw ka kapag nakinig ka sa ibang perspektibo? Ang tunay na katotohanan ay hindi natatakot sa pag-uusisa at pagtatanong. Sa kasaysayan, maraming religious leader ang nagbabawal sa mga ordinaryong tao na magbasa ng Biblia sa kanilang sariling wika. Gusto nilang sila lang ang may karapatang mag-interpret nito. Ngayon, bagamat pwede na tayong magbasa ng Biblia, marami pa ring simbahan ang nagdi-discourage sa mga miyembro na mag-interpret nito sa kanilang sarili. Palagi nilang sinasabi, kailangan mong sundin ang aming interpretasyon lamang. Ang pangatlong senyales ay ang labis na pagtuon sa guilt at takot. Napansin mo ba kung gaano kadalas ginagamit ang takot bilang motivation sa mga sermon? Mapupunta ka sa impyerno, paparusahan ka ng Diyos, may sumpa sa iyong pamilya. Ang tunay na pag-ibig ba ay gumagana sa pamamagitan ng takot? Ang Diyos na ipinapakita sa iyo ba ay isang mapagmahal na Ama o isang malupit na hukom na laging handang magparusa? Kung ang sermon tuwing linggo ay puro tungkol sa parusa at kaparusahan, dapat kang mag-isip kung ito ba talaga ang tunay na mensahe ng pag-ibig na itinuturo ni Jesus. Sa katunayan, ang salitang impyerno ay hindi kasing dalas na nabanggit sa Biblia tulad ng iniisip ng karamihan. Maraming modernong konsepto tungkol sa impyerno ay nagmula sa mga medieval artwork at literatura tulad ng Dante's Inferno, hindi sa orihinal na teksto ng Biblia. Ang pang-apat na senyales ay ang pagkontrol sa iyong personal na buhay at desisyon. Napansin mo ba na may mga simbahan na gustong kontrolin kung sino ang pakakasalan mo, anong trabaho ang kukunin mo, at kung paano mo palalakihin ang iyong mga anak? May mga pastor na nagdidikta kung anong music ang dapat mong pakinggan, anong movies ang dapat mong panoorin, at kahit anong damit ang dapat mong isuot. Isipin mo,
Si Jesus ba ay nagturo na ang pananampalataya ay tungkol sa pagkontrol ng bawat aspeto ng buhay ng tao? O itinuturo niya ang kalayaan at personal na relasyon sa Diyos? Sa kasaysayan, maraming religious institution ang gumamit ng kanilang kapangyarihan para kontrolin ang mga tao. Mula sa mga arranged marriage hanggang sa pagbabawal sa mga siyentipikong pag-aaral, ang mga institusyong ito ay madalas na pumipigil sa kalayaan ng tao sa ngalan ng relihiyon. Ang ikalimang senyales ay ang pag-isolate sa iyo mula sa mga taong hindi kasapi ng inyong simbahan. Napansin mo ba na maraming simbahan ang nagdi-discourage sa pakikipag-ugnayan sa mga non-believer o sa mga miyembro ng ibang denominasyon? Sinasabi nila na masama ang impluensya nila o makakasira sila sa iyong pananampalataya. Pero si Jesus mismo ay nakisalamuha sa lahat ng uri ng tao, mga makasalanan, mga tax collector, mga prostitute. Hindi siya nag-isolate sa sarili niya o sa kanyang mga alagad. Kung ang iyong simbahan ay palaging nagsasabi sa iyo na iwasan ang mga taong hindi kasapi, dapat kang mag-isip kung ito ba talaga ang turo ni Jesus. Ang pag-isolate ay isang classic na teknik ng mga cult at controlling organizations. Kapag nahiwalay ka sa ibang tao at perspectives, mas madali kang makontrol at mapaniwala sa anumang gusto nilang ipaniwala sa iyo. Hindi ko sinasabi na lahat ng simbahan ay gumagawa ng mga bagay na ito o na lahat ng religious leader ay may masamang intensyon. Maraming tapat at mabubuting pastor at simbahan na tunay na nagmamalasakit sa kanilang kongregasyon. Pero bilang mature na Kristiyano, responsibilidad mong suriin ang lahat ng bagay at panghawakan lang ang mabuti. Ang tunay na pananampalataya ay hindi natatakot sa katotohanan. Kung ang iyong simbahan ay nagtatago ng impormasyon, nagkokontrol sa pamamagitan ng takot o naghihiwalay sa iyo sa iba, maaaring oras na para magkaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa iyong pananampalataya. Ang katotohanan ay maaaring nakakatakot, lalo na kapag iyon ay tungkol sa iyong pananampalataya. Marami sa atin ang lumaki sa simbahan, nagtitiwala sa mga pastor, sa mga leader ng relihiyon, at sa mga institusyon na nagdadala ng pangalan ng Diyos. Pero paano kung ang mga institusyong ito ay hindi na sumusunod sa tunay na turo ng Biblia? Paano kung, sa katunayan, ikaw ay dahan-dahang nililinlang? Hindi ito isang bagay na madaling tanggapin. Nakakabahala isipin na ang lugar na iyong itinuturing na ligtas, ang lugar kung saan ka humuhugot ng lakas at pag-asa, ay maaaring hindi na ang tunay na representasyon ng kalooban ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, kung gusto mong malaman kung ang iyong simbahan ay tunay na sumusunod sa landas ng Panginoon, kailangan mong maging mapanuri. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 senyales na maaring hindi mo napapansin na nagpapahiwatig na ang iyong simbahan ay hindi na naglilingkod sa tunay na layunin nito. Hindi ito madaling pakinggan, pero kailangan nating itong harapin. Dahil kung hindi, maaaring patuloy tayong mabuhay sa isang kasinungalingan. Una sa lahat, napapansin mo ba na ang iyong simbahan ay mas nakatuon na sa pera kaysa sa paglilingkod? Ito ang unang senyales na dapat mong bantayan. Kapag ang sermon tuwing linggo ay laging may bahagi tungkol sa pagbibigay ng ikapu, kapag may mga pahayag na kung hindi ka magbibigay ay hindi ka pagpapalain, o kapag ang mga pastor ay nagbibigay ng seed money sermons kung saan sinasabi nila na kung magbibigay ka ng mas malaki, makakatanggap ka ng mas malaking biyaya mula sa Diyos. Ito ay mga alarming signs. Isipin mo ito. Si Jesus mismo ay nagpakita ng matinding galit nang makita niya ang mga mangangalakal sa templo. Tinaboy niya sila palabas. Sinasabi na ginawa nilang yunggib ng mga magnanakaw ang bahay ng kanyang ama. Ang tunay na simbahan ay hindi dapat gumawa ng negosyo sa pananampalataya. Hindi ito dapat maging isang transaksyon kung saan binibili mo ang mga biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pera. Ngunit sa kasamaang palad, maraming simbahan ngayon ang gumagamit ng prosperity gospel, isang uri ng pagtuturo na nagsasabi na gusto ng Diyos na yumaman ka, at ang paraan para mangyari iyon
ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera sa simbahan. Ito ay direktang salungat sa maraming turo ni Jesus tungkol sa kayamanan at material na bagay. Sinabi niya na mas madaling pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito na mali ang magbigay sa simbahan. Ang pagbibigay ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya. Ngunit dapat itong manggaling sa puso, hindi sa panggigipit o pangako ng material na kapalit. Kapag ang simbahan ay nakatuon na sa pagkalap ng pondo kaysa sa paglilingkod sa komunidad at pagsunod sa mga turo ni Jesus, iyon ay isang malaking red flag. Pangalawa, mapansin mo ba na ang iyong simbahan ay nakatuon sa personalidad ng pastor kaysa kay Kristo? Ito ay isang mapanganib na landas. Kapag ang pastor ay naging celebrity status, kapag siya ang laging nasa spotlight, kapag ang kanyang mga litrato ay nasa lahat ng lugar sa simbahan, at kapag ang kanyang mga sermon ay mas tungkol sa kanyang sariling karanasan kaysa sa Biblia, dapat kang mag-alala. Sa maraming simbahan ngayon, ang mga pastor ay naging tulad ng mga rockstar. May mga bodyguard, luxury cars, designer clothes at mansion. Sila ay tinatrato ng mga miyembro ng simbahan tulad ng mga Diyos. Ngunit tandaan na sinabi ni Juan Bautista, dapat siyang lumago at ako'y dapat umunti. Ang tunay na pastor ay hindi naghahanap ng atensyon para sa kanyang sarili. Hindi niya ginagamit ang pulpito para sa personal na kaluwalhatian. Sa halip, ginagamit niya ito para ituro ang mga tao kay Kristo. Kaya kung ang iyong simbahan ay nakatuon sa isang tao, kung ang lahat ay tungkol sa pastor, kung siya ang laging pinupuri at hindi si Jesus, maaari kang nalilinlang. Ang tunay na simbahan ay hindi nagpupuri sa tao. Ito ay nagpupuri sa Diyos. Pangatlo, napapansin mo ba na ang iyong simbahan ay nagsasalita laban sa pagtatanong? Ito ay isang malaking red flag. Kapag ang mga leader ng simbahan ay nagsasabi na hindi mo dapat tanungin ang mga turo nila, kapag sinasabi nila na ang pagtatanong ay kawalan ng pananampalataya, o kapag ikaw ay tinatawag na backslider o rebellious dahil sa iyong mga tanong, dapat kang mag-isip ng mabuti. Ang tunay na pananampalataya ay hindi takot sa mga tanong. Sa katunayan, ang Biblia mismo ay puno ng mga tanong. Si Job ay nagtatanong sa Diyos. Si David ay nagtatanong. Maging si Jesus sa krus ay nagtanong, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang pagtatanong ay hindi kawalan ng pananampalataya. Ito ay bahagi ng paglago sa pananampalataya. Kaya kung ang iyong simbahan ay hindi bukas sa mga tanong, kung ang mga leader ay nag-i-expect ng blind obedience, kung sila ay defensive kapag tinatanong ang kanilang mga turo, maaari kang nalilinlang. Ang tunay na simbahan ay hindi takot sa mga tanong. Ito ay nagbibigay ng espasyo para sa mga tao na magtanong, mag-isip, at lumago sa kanilang pangunawa. Pang-apat, napapansin mo ba na ang iyong simbahan ay nagtuturo ng mga bagay na hindi naman talaga nasa Biblia? Ito ay isang seryosong problema. Maraming sikat na turo ngayon ang walang basehan sa Biblia. Halimbawa, ang prosperity gospel na nabanggit natin kanina. O ang ideya na ang mga Kristiyano ay hindi dapat dumanas ng kahirapan o sakit. O ang pagtuturo na ang Diyos ay gusto mong magkaroon ng isang luxury lifestyle. Ang mga turong ito ay hindi lamang wala sa Biblia, kundi direktang salungat sa maraming bahagi nito. Si Jesus mismo ay nagsabi na, sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Si Pablo ay nagsabi na lahat ng gustong mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay mauusig. Ang mga apostol ay namatay bilang mga martir, hindi bilang mga milyonaryo. Kaya kung ang iyong simbahan ay nagtuturo ng mga bagay na hindi naman talaga nasa Biblia, o kung sila ay selective sa kung aling bahagi ng Biblia ang kanilang tinuturo, maaari kang nalilinlang. Ang tunay na simbahan ay nagtuturo ng buong counsel ng Diyos, hindi lamang ang mga bahaging convenient o popular. Panglima, at ito ay maaaring ang pinakamahirap tanggapin. Napapansin mo ba na ang iyong simbahan ay hindi na nagdudulot ng tunay na pagbabago sa iyong buhay? Ito ay maaaring ang pinakamalaking senyales na nalilinlang ka na. Ang tunay na pananampalataya ay nagdudulot ng pagbabago. Sinabi ni Pablo na kung ang sinuman ay na kay Kristo,
Siya ay isang bagong nilalang. Ang lumang mga bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ay naging bago. Kung ang iyong karanasan sa simbahan ay hindi nagdudulot ng tunay na pagbabago sa iyong buhay, kung ito ay naging isang routine lamang, kung ikaw ay pumapasok at lumalabas ng simbahan nang walang pagbabago sa iyong puso at buhay, maaaring nalilinlang ka na. Ang tunay na simbahan ay hindi lamang isang lugar na pupuntahan tuwing linggo. Hindi lamang ito isang social club o isang lugar para makita ang mga kaibigan. Ito ay isang lugar kung saan ikaw ay tinuturuan, hinahamon at tinutulungan na maging mas katulad ni Kristo. Kung hindi ito ang iyong nararanasan, maaaring panahon na para mag-isip muli. Kung napansin mo ang alinman sa mga senyales na ito sa iyong simbahan, huwag matakot. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong iwanan kaagad ang iyong simbahan. Maaaring ito ay isang pagkakataon para sa iyo na maging bahagi ng solusyon. Maaari kang magsalita, magtanong, at maging instrumento ng pagbabago. Ngunit kung ang iyong simbahan ay consistently nagpapakita ng mga senyales na ito, at kung wala silang interes na makinig o magbago, maaaring panahon na para humanap ng ibang komunidad ng pananampalataya. Isang lugar kung saan ang Biblia ay itinuturo ng tapat, kung saan si Kristo ay ang sentro, at kung saan ikaw ay tinutulungan na lumago sa iyong pananampalataya. Tandaan, ang tunay na simbahan ay hindi isang gusali o isang denominasyon. Ito ay ang komunidad ng mga mananampalataya na sumusunod kay Kristo. At bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging mapanuri, dapat nating suriin ang lahat ng bagay, at panghawakan ang mabuti. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa iba pang maaring makikinabang. Dahil sa panahong ito ng kasinungalingan at panlilinlang, kailangan nating ipalaganap ang katotohanan.